Welcome to Day with Zainab. Magandang araw mula dito sa Pakistan. Late upload na nga ang vlog na ito. Ang tagal na nga namin gustong gumawa ng homemade ketchup ni Habi. Dahil mura ang presyo ng kamatis, kaya eto na. Bumili kami ng 10 kilo. Si Habi nga ay nakapag-research na siya ng procedures na gagawin at nakailang panood na siya ng mga videos. Akala mo naman talaga napakahirap, char. Ako naman ay relax lang. Honestly, si Habi talaga ang naghanda ng lahat ng kailangan. Siya din ang naghugas ng kamatis. Siyempre sa paghihiwa ay ako na. Nagkakantuhan nga kami ng kung ano-ano habang naghihiwa ako para daw hindi ko maramdaman ang pagod. Talaga lang ha, alam niyo bang pasado 12:00 na ng madaling araw? Mga tulog na ang mga kapitbahay. Pero kami ay ngayon naisipang gumawa ng homemade ketchup. Pagkatapos hiwain ang mga kamatis sa gitna, ay nilagay ko na ito sa lutuan pero wala kaming malaking kaserola kaya naisip naming gawin na lang tomato paste ang kalahati. Dahil madalas kang gamitin sa pagluluto ng biyanan ko, huwag masyadong malakas ang apoy at huwag lalagyan ng tubig. Naglagay na rin ako ng sibuyas at bawang, asin, konting mantika at konting suka. Then hinahalo ko din para hindi masunog ang mga nasa ilalim na kamatis. After maluto ang kamatis ay nilagay na namin sa blender para sa smoother consistency. Pero kung sinisipag pa more ay mas mainam na mas pakuluan pa ang kamatis ng mas matagal. Pero papikit na ang mga mata ko kaya naman ito na ang shortcut. Dahil may ketchup pang kasunod. Si Habi na rin ang nag-blend at kailangan ding salain after ma-blender. Si Habi na lahat ang gumawa. Ako naman ay numpisahan ko na ulit lutuin ang mga kamatis for ketchup. Mas madaming ingredients. At si Habi lahat ang nag-measure niyan. Basta pinanood niya lang lahat sa Food Fusion. Kailangan ng onion, ginger, cloves, garlic, sugar, cinnamon, salt, and vinegar. Parehong cooking process lamang ang gagawin katulad ng sa tomato paste. Mas madami nga lang ang ingredients nitong ketchup. Maglagay din tayo ng kaunti lang naman na food coloring. Then kapag naluto na, blender at salain ulit natin. Sinalan namin ng 2 beses bago pakuluan ulit. Titikman din natin ang lasa if okay na. In fairness, kahit puyat na pero na-enjoy ko gumawa ng homemade ketchup. Masarap itong nagawa namin. Parang pwede na nga akong magbenta dito sa Pakistan. Char! Nagtabi nga kami na ipapamigay sa mga biyanan ko, hipag at kay Ayasbay. Sharing is caring, ika nga. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Allah Hafiz!